Ready na? Sa chess may tinatawag tayong stages. Ano yung mga stages sa chess? Opening, middle game, saka end game. Ngayon sa opening, marami tayong tinatawag na opening sa chess. Ngayon simulan natin sa pinaka most common, yung E4, tapos yung D4. Yan yung most common first move. Actually, based sa database, mga 50% ang E4. Tapos 40% yung D4. 10% yung mga black openings, yung mga A3, B4, so on. Ngayon simulan natin sa E4. Sa E4, mayroon tayong mga iba't ibang opening. Yung tinatawag na E5. E5 opening, merong French, meron center counter, Sicilian. merong D6, Perk, may Karukan, at may Sicilian. Tama. Meron tayong modern defense. Ngayon, syempre, mas maganda mag-aral ng opening as black. Bakit? Pag as black, ang kakailanganin mo lang dalawang opening pag-aralan. Bakit dalawa, coach? Dahil ang first move ng white, E4 lang saka D4. Tapos yung ibang opening, converted to D4. Kaya bibigyan ko kayo ng magandang opening na marami yung natatrap, lalo sa mga beginners, saka intermediate, saka sa advanced. Marami na po fall sa trap. Dalawang opening ang pag-aaralan natin. Para may choices kayo kung alin sa dalawa. Pagtira ng E4, ang sinasuggest ko sa mga estudyante ko, tumira ng center counter, pwede rin Sicilian. Bakit hindi ang E5? Ang E5 kasi, maganda siya, marami ka matutunan. Kaso, kailangan mo ng maraming oras para ma-master yung opening na E5. Bakit? May kailangan kang aralin na Knight F3. Tapos, pagtira mo dyan, Knight C6, for sure, ang isasuggest ng coach mo pag black, Knight C6. Pag Knight C6, marami kang pag-aralan. Ang tinatawag na Italian. Italian, tapos Scotch, tapos yung 4 knights or 3 knights, tapos yung Roy Lopez. Yung Roy Lopez, kailangan mo ng maraming oras dahil white and black, madaming variation. Coach, pero masarap yung opening na yan, tama. Marami kayong matutunan, pero ang tanong, gaanong time yung pwede mo may alat sa chess? Pag center counter, tapos yung part na Sicilian, madali lang, konti lang maaralin mo. At simulan natin sa Sicilian. May sinasuggest ako sa Sicilian na magandang itira. Pag C5, ang tawag dyan, Sicilian defense. Ngayon, anong kulay tayo? Kulay white. Pag Knight F3, develop piece. Yan yung theory. Develop piece, castle early, control the center. Pag tira dyan, A6. Combative. Coach, ba't hindi sa center? Bakit hindi yung D6 na popular? Bakit hindi yung Knight C6 or E6? Lahat yun, most common, bakit yung tinatawag na A6? Ito, tulad ng sabi ko, combative. Pag hindi alam ng player, titira yan ng D4. Pag tira ng D4, black has the advantage already. Black has the advantage. Pag tira ng D4, kakainin mo yan. Ngayon kakainin ng knight. Tingnan natin kung merong makahula ng magandang tira. Tingnan natin kung sino makakuha. Opo ka, mapapagod ka. Sige. Hindi ako eh. Ayaw kasi kanya na iya eh. Turo ko nga kayo ng move eh. Sino ang best sir? Black o white? Nasa black side tayo, black side. Siya magiging advance ngayon. Siya yung ano rito. May advantage. Kasi siya Third move pa lang, lamang na yung black.
Ang tira dyan, E5. Oo, agad. Para siya naman. Siyempre, pasado yung move ng knight. Either knight F3, knight D3, same idea ng black. Mostly, titira yan sa B3. Ngayon, titirahan mo ng knight. Pag tira ng knight, under attack yung pawn. Ang pangit naman, pag titira siya ng F3, mamaya hindi na siya makakasling. Butas yung diagonal. Titira siya ng knight, for sure. Tapos yung tinatawag na bishop, counter attack sa Sicilian. Ngayon, pin yung knight. Ang gagawin mo, kainin mo yung pawn. Most natural move, bishop. Para makapag-castling, tapos depensa yung pawn. Pag nag-F3, pangit dahil ma-open yung diagonal. Yung king mo, mahirapan mag-castling. Pag tira dyan, D5. Good move. Pagkain, kakainin mo ng knight. Pagkain ng knight, under attack yung knight sa C3. Pag under attack yung knight sa C3, bishop. Siyempre, kailangan depensahan yung pawn, di ba? Ngayon, kakainin mo. Pagkain, pawn. Pag bishop, kakainin mo lang yung bishop. Ngayon, babalik ka. Pag castling, normal move, castling din. Okay yung black dyan. Kahit tumira pa siya ng queen H5, may F5 ka eh. Kung gusto, pwede naman knight. Pwede ka naman tumira ng knight C6 bago castling. Lamang yung white, ay yung black dyan. Bakit? Bakit lamang yung black? Tinatawag na pawn structure. Yung position ng pawn, double pawn, isolated. Hindi, okay lang yun eh. Para walang maglaro. Okay lang ito, nakasit na rito. Nakasit na? Ha? Nakasit na. Ayaw mo muna. Naintindihan? Paano tayo mag-evaluate ng position? Unang-una sa material. Sino lamang sa material? Yun nakain. Parehas lang. Equal sa material. Pangalawa sa king safety. Saan king yung mas safe? Yan yung parehas. Sunod, yung tinatawag na pawn structure. Lamang yung black sa pawn structure gawa ng double pawn isolated. Yan yung worst pawn structure. Bakit? In terms of endgame, magkapalitan ng pyesa, hindi kayang protektahan ng pawn yung isa't isa. Worst pawn structure. Okay mo lang maglalaro. Ngayon, anong gagawin ng black dyan? Knight lang. Gusto mo push pawn, bishop. Kunyari, kahit tumira man siya dito, gagawin nyo naman ng F5 para depensa yung dalawa. Ngayon, pag nag-develop siya ng rook, depensa lang. Wala ganong ma-point out yung dalawang bishop. Ngayon, pag nakapag-consolidate ka ng pieces mo, yung bishop na develop mo, tapos yung queen sa karook, magti-take initiative na yung black. Yung black na yung may initiative. Actually, pwede kang tumira ng pawn dyan eh. Tapos, under attack to, kundi king muna. Para walang check. Pag push pawn mo kasi may check, di mo makaya yung bishop. Pwede kang tumulak muna ng king, tapos push pawn. Yan yung tinatawag na opening trap, na basic. Pag titingnan mo, wala ka naman nakuha material. Pero, ang tawag dyan sa opening na yan, trap. Dahil, dapat, sa opening, white lagi yung may advantage. Kaso, sa position na yan, yung black yung may initiative. Turuan ko pa kayo ng opening pa para may choices. Paano pag alam nila yung trap? Ano pwedeng gawin? Dun sa pagtira ng A6. Yan ang magandang question. Tama. Interesting. Interesting question. Dapat alam mo rin yun para syempre kung yung ano mo alam ng kalaban, syempre alam mo yung ititira mo rin. Pag E4,
C5. Knight. Ang tira dyan ng ano, knight, push pawn, either C3 or C4 ang tira dyan. Opo. C3 or C4. C3 para makabuild ng D4. D4 center. Ngayon, ang C4 popular din. Alam mo yung formation na yan? Ang tawag dyan, Maroxybine. Very common sa Sicilian. May nakalaro na akong ganyan sa Maroxybine. Ganyan, Maroxybine. Opo. Nakarating na po ba kayo sa Canada, sir? May May magaling mag-chess dun, sir. Ganyan ang tira sa akin. Maroxybine. Maroxybine, very common. Sa Dragon, kahit sa ibang opening, C4, Maroxybine setup. Dahil napaka-solid ng position. Pag Maroxybine, ganito pa rin. Ngayon, kailangan niya tumira ng D4. Dahil pag tumira siya ng knight, magiging close Sicilian. Mas maganda ang formation ng black kaysa sa white. Bakit? Bakit maganda yung formation ng black kaysa sa white? Ang knight, dapat pag magpapiancheto ka dyan, ang knight maganda sa E7. Bakit? Para makapag F4 or F5 ka. Ibig sabihin, itong knight F3 na to, waste of move. Pag nagpapiancheto, kunyari pag tumira sa knight C3, nakalimutan siya mag D4, mag E5 ka, syempre gaganyan siya. Very common, piancheto. Tapos magka-piancheto ka, piancheto. Castling. Dito. Pero sa tumira ng D3 lang, o kahit ikaw, castling or D6, parehas lang. Ano yung pagkakaiba ng dalawang position? Actually, parehas sila ng idea. Ano yung idea? Mag F5 saka mag F4. Mag-break. Ngayon, pag na-open yung F-file, lalakas yung rook. Ang problema, paano makapag-set up yung white? Kailangan niya i-move yung knight, which is one move behind sa opening. Ito medyo advanced na to. Since marunong na kayo mag-chess. Ibig sabihin, pag ganyan, mas madali yung breakthrough initiative sa black. Yung ganyan setup. Ibig sabihin, mas maganda pag nag-knight C3 siya, nag-E5 ka. Dahil yung knight mo, may option na pumunta sa E7, which is madali mag-breakthrough. Pag ganitong setup, ang normal dyan, tumitira ng F4. Actually, knight E2 dapat yan, tapos F4. Pag push kasi, kunyari, tumira siya ng bishop, o pag ganyan mo, lalakas pagkain, ano kaagad yung rook. Kunyari, magganito siya, common to. Ganyan setup. Papatayin niya yung strong bishop mo. Very common kahit sa Maroxybine. Yung bishop na yan, saka yung queen. Pag naka-piancheto yung, tawag dyan yung bishop, pag ganyan, piancheto yan, piancheto. Pag ang player naka-piancheto, ganito yung normal pamatay niyan. Bakit? Ang bishop kasi na yan, malalakas yan. Sa opening, tinatawag yan na hindi lang 3 points. 5 points yan sa opening. Sa middle game. Malakas yan. Kaya sir, pangit makipag-trade ng knight sa bishop. Actually, Kung sa opening siya. mostly lamang yung bishop, pero hindi naman all the cases. Depende sa posisyon. sir. Depende sa position. Kung ang position ay close, lamang yung knight. Pero syempre, sa opening, mas malakas yung bishop ay sa endgame. Dahil lalo kung may pawn kayo parehas, magkabilaan. Yung knight kasi, kailangan niya ng ilang tira bago pumunta sa kabilang side ng board. Yung bishop isa lang. Isang move lang para makalipat siya sa isang side ng board. O ganyan, naka-initiative ka agad yung black. Pagkain niya kain, ang lakas ka agad ng rook. Tatargetin mo yung kunyari, tumira ng A3, ganyan. Tumira ng rook. Actually, pwede mo kainin. Pagkain niya ng pawn, may bishop ka kaagad. Kakainin mo. Tapos may knight dito ka pa. Ito, tinatawag na hull. Weakness sa black. Bakit? Makapunta agad yung knight. Hindi mo mapalis eh. Pwede itong gawing outpost ng knight. Ito naman, weakness sa white. Dahil makapunta yung knight mo. Sa ganyang position, lamang yung black gawa nung F4. yung F na file. Ito, weakness to. Kaso kahit i-battery mo yan, gaganyan ang kalam. Hindi mo maano yung weakness. Hindi mo ma-target.
O kaya pag nag-low Sicilian, lamang ka dahil ang knight mo makapunta sa E7. Which is tempo para makapag-push ka ng F-pawn. O yung F-pawn, yan yung idea sa fianchetto. Dahil parehas kayo magpa-fianchetto for sure. At tinatawag dyan, both binic setup ng